Handang tumulong sa nangangailangan, may malasakit sa kapwa, may puso sa mga bata at mga senior citizens. Palaging handang umalalay, magbigay ng solusyon at maghatid ng positibong pagbabago. Galing sa pusong paglilingkod, walang kulay at personal na interes. Halina at samahan si Dr. Hilda Ong. Ang agarang serbisyo lady sa kanyang pagbibigay ng agarang tulong, paghahatid ng tamang impormasyon at inspirasyon. Serbisyong galing sa puso. Agarang serbisyo lady. Agarang serbisyo lady. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig dito sa DWBL 1242 kHz, ang radyo ng serbisyo publiko, at sa mga nag-aantabay sa ating sa Facebook at sa YouTube. Ngayon ay June 1st, 2026, unang Lunes at unang araw sa bagong buwan na ito, buwan ng Hunyo 2026. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. Kasama po ninyo sa paghatid ng programang Health and Travel at Serbisyo Publiko na nagbibigay ng tamang impormasyon at tamang impormasyon. Nagkakalaw po tayo ng mabilisan serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa programa ito, tatalakayin natin ang mga usaping pangkalusugan, mga serbisyong panlipunan, mga programang makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya, lalo na ngayon. Maganda po ang paksa po natin. Ito talaga makakatulong po. At sagutin natin ang inyong mga katanungan ng malinaw, tapat at may malasakit, dahil naniniwala tayo na ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ay susi sa mas maayos na pamumuhay. Kaya manatili po kayong nakatutok at makilahok dahil dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Kasama yung agarang serbisyo lady, ang serbisyo hindi lamang sinasabi, ito ay agarang ginagawa. Sa mga nagtatanong po, nung nakaraan na Biyernes, bakit nawala ang yung agarang serbisyo lady? Dahil po noong Huwebes po, pumunta po kami sa General Santos City, o mas kilala as Gensan. Kami po mga kasama ko po sa Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA, sa Executive Squadron po kami, dahil po na-cancel po ang National Convention ng itong 2026. Since nabili na po namin ang aming ticket, tapos yung hotel namin may booking na, so tumuloy pa rin kami. So ito nga, yung Thursday, Friday, Saturday, sabi ko wala po nasayang na oras, at nakaroon po kami ng banding po sa mga PCGA po. Kasama ko po ang mga Vice Admiral, Real Admiral, Commando Auxiliary, puro auxiliary po, PCGA. Kaya yun po, kung yung mga friends ko po sa Facebook, yung mga nakafollow po sa akin, nakikita po lahat yung mga bawat upload ko po. Ngayon, ang oras sa buong Pilipinas ay ganap na 9:06 ng umaga, Kaotiang Kong Lakod Saki. Ang time check na ito ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tamang serbisyo mula sa puso, lingkod pag-ibig. Alam na naman natin na napakahalaga ng maagang pag-aalaga sa mata, sa mata ng mga bata. Sa ophthalmology services ng National Children's Hospital ay nagbibigay ito ng komprehensibong check-up sa paningin, maagang pagtukoy na mga problema sa mata, at tamang gamutan para sa iba't ibang kondisyon, kagaya ng pagkakaroon ng malabong ng paningin. Kaya yung mga bata kapag sa eskwelahan, yung minsan, di ba, ang mga grades nila bababa.
So hindi alam ng mga magulang kung may problema, kayo na malabo na pala paningin nila. O kaya mga merong cross eyes, o kaya ang strabismus, at iba pang pediatric eye conditions. Sa NCH, hindi lang basta konsultasyon ang serbisyo, kundi maalaga at espesyal na pangangalaga para matiyak na ang bawat bata ay makakakita ng malinaw at makakaabot sa kanilang buong potensyal sa pag-aaral at sa buhay. Kung may napapansing problema sa paningin ng iyong anak, huwag mag-atubiling magpatingin sa National Children's Hospital. Ang malinaw na paningin ay malinaw na kinabukasan. Kaugnay niyan, ngayong umaga ay makakasama natin sa ating kwentuhan si Dr. Claire Barha, na isang pediatric ophthalmology and strabismus specialist. Siya rin ang head ng Pediatric Eye and Vision Center of NCH. Siyempre pa, siya ay aktibong consultant ng NCH, FEU, Nicanor Reyes Medical Foundation, at sa Delgado Memorial Hospital. Magandang umaga, Dr. Barha! Hi, good morning. Good morning. At magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng inyong napakahusay na radio show. Yes po, at syempre, ngayon nabanggit ko po na malaking problema kapag ang isang bata ay may problema sa paningin o kaya naman minsan mga magulang hindi nila alam. Kaya ito po ba, doktora, pinapayo po ba natin ang mga magulang na kahit hindi nila alam o sabihin na, ay wala mang problema mata ng anak ko. Pero ina-advise pa rin ba natin na magpa-check up pa rin sila sa NCH? Well, tama po yung sinabi ninyo na minsan mamimiss kasi natin yung pong problema sa mata ng mga bata. Kasi nga po, syempre, ang mga bata, hindi naman yan magre-reklamo na malabo ang mata nila. Hindi na ho kasi kung sila ay bata pa lang, maliit pa lang, malabo na yung paningin, akala po nila, yun na yung normal. Pero kung ikukumpara pala sa ibang bata, mas malabo ang mata nila. So, nire-recommenda ho namin na sana magkaroon ng regular eye check-up po ang mga bata. It usually po starts, unang-una po sa panganak pa lang ng bata, dapat nasisilip na po ang mata. As a newborn, pwede na pong tingnan agad-agad kung may problema ang bata sa mata, which is usually done by the pediatrician. Okay, ang mga pedya po, may ginagamit na po yung instrumento to check kung may agad-agad na problema ang mga batang bagong panganak. And then afterwards po, ang doktora, ang pediatrician, general pediatrician, kapag sa newborn baby, kapag sa nursery, talagang chinecheck na rin nila yung mata. Yes po. Gumagamit po sila ng tinatawag natin, doktora, na ophthalmoscope. Sinisili po agad ang mata kung merong katarata, kung merong humaharang dun po sa paningin ng bata. So, yan po naman ay initial screening lang. Kasi po, it could really detect very important and serious eye problems. So, as a newborn, kalakaran po ito. Usually, pag pinanganak sa ospital, tinitingnan na. And now, we are trying to train the health workers, the barangay health workers, even the midwives, yung mga traditional birth attendants natin, na to be able to detect agad-agad po kung may eye problem ang mga bata. Oo, tapos ano po ba mga serbisyo na inaalok at available sa ophthalmology services po dito po sa National Children's Hospital? Ayan, sa National Children's Hospital po, as you've said earlier, we provide po comprehensive eye examination. Ibig sabihin po, kumpleto po yung aming pag-examine sa mga bata, from as they enter, pagdating pa lang po ng pasyente, ang unang-una syempre namin chinecheck ay kamusta ang paningin ng bata. So, pinababasa namin
Kung hindi pa marunong magbasa, may mga paraan po kami ng pag-check kung siya ba ay nakakakita ng tama o hindi. And then from there, gagawin na po natin yung kumpletong eye examination. Tinitingnan natin kung meron ba siyang mga senyales ng pagduduling or pagbabanlag. Okay? Sinecheck po natin kung normal ba ang lahat ng istruktura ng mata niya. Siya ba ay may katarata? Siya ba ay may bukol sa mata? Siya ba ay, of course, ang pinaka-basic po is to check kung may grado ang mata ng bata. Kasi po doon natin, malaking tulong po kasi kung ang bata ay mabigyan ng tamang salamin. Kasi akala nga, as we go back to the previous question, marami po kasing hindi alam na may problema palang anak nila sa mata. And remember, pag ang bata po kasi lumaki na malabo ang mata, minsan permanent na po yun. Kahit salaminan mo siya ng edad 12, 13, minsan po hindi na namin maibalik sa tamang 20/20 ang vision kasi kinalakihan na niya ang pagkakaroon ng malabong mata. So ang tawag po namin dito is amblyopia. Ito po yung kahit anong gawin mo, kahit salaminan mo, kahit i-therapy mo, minsan ayaw na pong bumalik sa 20/20 ang vision kasi yun na po ang kinalakihan, nakasanayan ng bata. Doktora, may tatanong ako sa'yo. Kasi medyo, sabi ko, may kasalanan ba ako? Medyo guilty ba ako? Kasi nung first baby ko, syempre firstborn, lahat binibili natin. So, ang unang binili ko, doon sa nilagay ko doon sa baby crib, o tapos sa playpen niya, yung may umiikot-ikot. Sabang nakahiga bata, syempre pagkadilat yun na nakikita. Yun din, yung isa ba yan ang reason na nakaka-cross eye ang bata? Actually, hindi naman po, Doktora, don't feel guilty. Wala naman po. Hindi naman po yan magiging dahilan ng pagduduling ng bata. May mga bata lang po talagang ipinanganak na merong tendency na maduling or mabanlag ang mata. Aside from that, of course, may family history. May family tendencies po tayo na pwedeng maduling, mabanlag. And number 3, kung malabo pala o mataas ang grado ng mga bata, pwede rin po silang maduling at mabanlag. Yan po ang mga primary dahilan paano sila nagkakaroon ng ganyang sakit sa mata. O kasi nung time na yun, nung siguro mga nasa kindergarten, nung chinek ang kanyang mata, sinabi nung doktor na medyo badlag, kakailan daw magsuot ng salamin. So, naisip ko, baka kasalanan ko kaya nagkaganyan. So, walang kinalaman yun. Wala po, wala pong kinalaman sa paglalagay ng toy mobile sa crib. Oo, kasi sa second baby ko, hindi na ako naglagay. Tinanggal ko na. And then, gaano po, doktora, kadalas dapat gawin yung papa-eye check-up? Okay, so sabi po natin, newborn, dapat nasilip man lang kahit isang beses. Next po is around 6 months to 12 months. From 6-month-old to 12. Kasi dito na po natin makikita kung as normal ang development ng mata nila. Dapat at this age, may misconception po tayo na pag naduduling daw ang bata, normal yan. Sa amin po, normal po yan hanggang 4 na buwan lang. Pag ang anak nyo naduduling beyond 4 months, dapat po ipa-check up nyo na. Kasi normally po, by 4 months, nawawala na yung pagduduling-duling or pagbabanlag ng bata. So, ang susunod po na check-up niyan, usually bago pumasok ng preschool, mga 3 to 5 years of age po, dapat masilip sila ulit. And then after that, usually po pag nasa grade school, may isang check-up pa rin po sila. So, ganun lang naman po kadalas. Newborn, 6 months to 12 months, 3 years old to 5 years old, pwede na po yan. Madedetect na po nating maaga. Kasi this is the time now we should intervene. Dapat may magawa na tayo para sa kanila. Kasi beyond that age, sabi ko nga po, minsan irreversible na po ang mga eye diseases na meron sila. Ano po klase na test o pagsusuri na ginagawa kapag nagpapa-eye check-up? Ito naman po hindi matatakot ang bata. Kasi pag alam mo ng mga bata, pag sinabi pupunta sa doktor, takot na takot. So dito sa pag-eye check-up, ano ang ginagawa?
para at least yung mga magulang, sabi, hindi kaya ano na naman, matakot naman itong anak ko, kaya ayaw sumama sa kanila. Ang kagandahan po dito sa National Children's Hospital, ang tumitingin po ng mga mata ng bata ay lahat po ay pediatric ophthalmologist. Mm-mm. So, in a way, we are experts po in handling these children, no? Marunong po kaming makibagay, alam namin kung anong dapat gawin, hindi dapat gawin sa mga bata in the least possible way na matakot po sila. Okay, so we start with visual acuity. Chine-check po natin, ano bang kayang tingnan ng bata, anong kayang basahin ng bata, which are all age-appropriate tests po. Meron po kaming, sinisilip po namin yung loob ng mata ng mga bata. Sinisilip namin yung grado ng mga bata. Mine-measure po namin kung meron silang duling or pagbabanlag. So, marami po tayong kagamitan dito sa NCH na appropriate po sa mga bata talaga. Talaga pong dinesign namin siya na para sa bata. Ay, doktora, pagkasabi nila, siyempre, ang unang nagiging problema ngayon ng mga magulang, sa bagay ngayon, meron na pong, sa PhilHealth, may yakap na, meron na libreng konsultasyon, kung yung iba, nasasagot na yung pati yung check-up and salamin. Pero what if na sabihin pa rin nila na wala silang pera, pangbayad, aside from yung yakap, may certain limitation. Pagpunta po nila sa National Children's Hospital, huwag po nila problemahin pagdating sa financial. Yes, Doktora, ano po tayo? Wala po kaming, para po ditong no balance billing. So, simula po sa konsulta hanggang sa opera po, kung kailangan operahan, really make sure po namin na hindi po maglalabas ng malaking halaga. Actually po, ang binabayaran lang nila ay registration, which is only 30 pesos. Yun lang po. And then after that, yung pong kung ang gamot ay available sa pharmacy natin, lahat po ng diagnostic test, ay lahat po ito ay may dadala po natin sa social service, sa malasakit program, sa yakap program. Marami po talaga tayong paraan para ho talagang siguro, pamasahe, we cannot give that anymore. Pero 30 pesos lang po talaga sa registration. And then that's it. Or everything else can be free for them. Kahit major operations, libre po talaga. Wala po silang ilalabas na pera. Pero dito po sa National Children's Hospital, limited lang po ba ang mga room para sa mga indigent o buong hospital para sa lahat na? Kasi sa mga DOH hospital, yung mga for adult, may certain lang sila, department lang sila para for charity. Pero pag sa LCH, may ganun din po ba? Ang kwarto po namin, particularly sa section po namin o sa department po namin, ay mostly for charity patients po, for service patients po talaga. Kung meron man pong private, siguro isang kwarto lang. At saka ang kagandahan ho ngayon, Doktora, most of the procedures po natin, as much as possible, outpatient na lang po. Hindi na po kami nag-a-admit. So, yun ang kagandahan sa mga practices ngayon. Hindi na po sila nababurden na sino magbabantay, may gastos, bibili tayong pagkain. As much as possible, kung pwede ho namin silang as outpatient, even for operations, outpatient na lang po. Darating sila sa araw ng opera, after ng operation, uuwi na sila. Pero of course, they have to follow up sa araw po ng follow-up. Yung sa, nabanggit po ninyo, Doktora, na meron po servisyo yung inopera na ninyo, yung mata, anong mga kaso, katarata, pagkaduling, o ano pa mga klaseng cases na kailangan na mag-undergo ng operation? Ang kadalasan pong kailangan ng operation, number 1, of course, cataract in children. Number 2 po ay strabismus, duling or banlag. Number 3 po, yung mga may bukol sa mata, pwede pong sa loob ng mata or sa paligid ng mata. May mga kaso po tayong mga tinatawag na retinal diseases,
Ito po yung may dumugo sa loob ng mata o kaya ho nagkaroon ng mga retinal detachment. Yan po yung mga usual operations. Maliban din, meron din tayong mga glaucoma sa bata na needs to undergo surgeries also. Yung kapag kakatarata, doktora, ang bata po, pinapatulog na po ninyo. Hindi katulad sa adult, di ba, gising. Yes po, doktora. Doktora, yun ano, kapag po may katarata ang bata, ito po ba ay pinapatulog po ninyo? Hindi po katulad sa adult, may anesthesia, pero alert ang pasyente. Ayan, doktora, naputol po ata tayo. Sorry. So my question, kapag pagdating po sa operation, sabihin natin sa katarata, kasi di ba pag sa mga senior citizen o mga adult, yung nilalagyan po sila ng anesthesia, inoperan sila ng katarata, sila po ay gising, alert. Pagdating po sa bata, pinapatulog po ba ninyo? Yes po, opo. Lagi po silang naka-anesthesia. Kasi mahirap po mag-opera ng bata dahil hindi naman po sila magtsatsagang humiga ng matagal na hindi gagalaw o ano. But ang kagandahan po sa bagong case rates ng ating PhilHealth ay covered po. Covered na po ng PhilHealth ang lahat ng gastusin, pati po yung implant na nilalagay natin sa mata. Covered na po ng ating PhilHealth. So, wag po silang mag-alala. Alam nyo, dapat they should know ano yung mga benefits na pwede sa ating mga kababayan. No? So, wag po silang mag-aatubili, wag silang magwo-worry na wala akong pambayad. Dahil pag lumapit po sila at pumunta dito sa National Children's Hospital, sigurado po tayo na sila po ay mabibigyan ng serbisyo at wala po silang aalalahanin sa mga gastusin. Doktora, yung kapag bata, merong glaucoma, ito po ba ay nagagamot o hindi? Ang kaibahan ng glaucoma sa bata at matanda, kadalasan sa bata needs operation talaga. Hindi ho namin na-maintain na puro pamatak lang ang batang may glaucoma. Kasi remember, bata yan, lifelong po if ever we give medicine, hanggang kailan ba niya kayang i-sustain ang pagpapatak ng gamot? So kaya ho, bata, glaucoma, ang solusyon ho natin talaga ay operation. Operation. And then ngayon naman, doktora, siguro napapansin mo kapag ikaw ay pumunta sa mga mall o sa mga restaurant, ang napapansin po natin, di ba yung mga infant, mga ilang buwan lang, o sabihin natin mga below 2 years old, ginagawa ng mga magulang para hindi maingay, para hindi malikot. Meron na silang kanyang-kanyang tablet o iPad. Ito po ba hindi nakakasira sa kumbaga at the early age, nakababat na sila doon sa screen? Nako, hindi ako nag-agree dyan na dapat bata pa lang may sarili ng gadget. Kasi totoo po yun, there are reasons bakit. Nang papansin nyo, ang daming kabataang nakasalamin. Totoo yung dumami ng dumami ang mga pasyenteng bata pa lang needs to wear eyeglasses already. Ang tawag nga ho namin dyan, epidemic na. Kasi by few years from now, almost 70% na po ng population natin would be wearing eyeglasses. So ano mga rason niya? Number 1, may family history po talaga na may naipamanang tendency na magsuot ng salamin. Number 2 po, yung madalas na paggamit ng gadget ng mga bata. Kasi ito na yung lagi nilang ginagawa. Di ba ang tao nag-a-adapt sa kung ano yung lagi nating ginagawa. Kung yung mga bata, ang mga mata, ang lagi lang nakikita ay yung malalapit, nagiging nearsighted po sila. So, nawawala na ho yung
paglalaro sa labas ng bahay, tumatanaw ka Mm. ng malayo, lumalakas ang katawan mo, may vitamin D ka, na nakakatulong po yun actually sa mata. Nakakatulong siya na hindi agad tumaas ang grado kung may grado man yung bata. It prevents po yung progression ng nearsightedness. So, hindi po Mm. talaga tama na ang mga bata ay bigyan ng sarili na agad na gadget at hayaan na lamang manood ng manood sa napakahabang oras po sa maghapon. So, dapat po ay wag sana. Kasi maliban ho sa effect sa mata, ang nakikita ho nating effect ng gadget ay yun yung pag-uugali ng mga bata. Di po ba? Would you agree, Doktora, na yung attitude Mm. ng mga bata nagbabago Oo. kapag ang kausap nila ay yung gadget? Pag sana family time, di po ba, ini-encourage natin. When we eat together, we try to connect with one another. Not just connect with your gadget. You connect with the family kasi that's the time that you are together. So ayoko kung makakakita sa mall, sa restaurant, na ang bata ay hinahayaan lang may kaharap na gadget sa harap nila. So one reason is eye problems could really set in. And then for Mm. me, no, the attitude of the children can be affected. O kasi one time nung nasa airline company, bibili po ako ng ticket. Meron pong dalawang bata na magkapatid. Sobrang likot, paikot-ikot, sigaw ng sigaw. Siguro hanggang sa napansin na yung nanay, na yung mami na nairita ng yung mga naghihintay. So ang ginawa yung mami niya, kinuha yung cellphone ng asawa niya, cellphone niya, tig-iisang cellphone binigay sa dalawang bata. Tapos nung umupo, tumahimik na talaga. Hindi na talaga nag-ingay. Talagang hanggang sa matapos yung transaction ng magulang niya, nakikipag-usap-usap siguro sa ticket din nila, hanggang sa natapos, pagkatayo ng magulang niya, kinuha na yung cellphone, umalis na sila. Which is, yun ang napansin ko, yun ang ginagawa nilang discipline. Yes, which is, di ho ba, being an old school po, sa akin ho, kung siguro hindi nasanay na naka-gadget yung mga yan, baka ho hindi rin sila ganun kahirap i-discipline. So, sana nga po, no, sa lahat naman po ng pumapasok dito sa center namin, sinasabi namin, paulit-ulit lang po kami na kung pwede as much as possible, iwasan niyo pong palakihin ang mga bata na ito na lang po ang nakikita at ito na lang ang nakakausap. Pero so far, Doktora, may nakikita po ba kayo mga batang pasyente habang naghihintay ng turn nila, naglalaro ng cellphone nila? Actually, Doktora, yes, we have it. Kaya lang, I cannot put a sign there, no cell phones, sabi naman. Paano kung yung aming sundo, itong aming ganyan. Pero napakahirap po, Doktora. Sa totoo lang, mahirap kalaban itong technology ganito. Kasi it benefits us, but at the same time, may mga bad effects din po talaga sa atin. Believe po, meron ako meron ko isang kakilalang mayor. Kapag siya ay nasa Metro Manila, siyempre may mga bata, may mga gadget, hindi mo maiwasan. Pero once na umuwi na sila sa probinsya, kung saan siya ay mayor doon, sa Mindoro, bawal magdala ng gadget ang mga anak niya. As in, pag pumunta sila doon, maglaro sila ng ibang klaseng laro. Pero bawal ang cellphone. Sabi ko, mayor, talagang ganun ang mo? Oo, bawal sila pag once na uwi sila sa hometown nila. So sabi ko, magandang ganun ang ginagawa ni mayor. Kaya nga pinapauwi ko sila sa hometown namin para magpahinga, makipaglaro sa kapitbahay, hindi dyan sa kwarto o sa bahay nila, nakababat sa cellphone nila. So yun na nakita ko. Plus, my brother naman, talagang nakita ko yung anak niya, hanggang hindi siya nag-graduate ng high school, bawal bumili ng cellphone. Kahit na kung kami magre-regalo, bawal din. Kailan pagka first year college at bago siya pwedeng humawak ng cellphone. Ganun kahigpit ang brother ko. Oo. Pero makikita niyo, di ba, Doktora, possible natin i-control yung mga bata. And I see it in the parents po ng mga pasyente ko na
pag nakita nila talaga yung bata, ang grado, ang bilis tumaas. 300, nagiging 400. Sila mismo maaawa eh. Ano bang dahilan yan? Kasi yung oras na dapat ipinaglalaro ng bata sa labas, naaarawan siya, laging nasa loob ng bahay at nagse-cellphone. Sila na mismo ang talagang nagsisimulang mag-control. Sinasabi nila, Doktora, an hour na lang yan, ginabigyan namin ng cellphone, 1 hour na lang. Talagang in-enroll na namin or pinaglaro na namin dyan sa park, sa katabi namin, nagbabike na yan. Para talagang, nasa magulang talaga nasa magulang talaga. At kita naman na kaya, possible, pwede na makontrol itong ating problema ng mga batang paggamit ng mga gadget. Doktora, sa mga nakikinig at sa mga nanonood, siyempre tatanungin nila, kapag sila daw po ay pumunta sa National Children's Hospital, ito po ay nasa E. Rodriguez, Quezon City, paano ang proseso kung magpapatingin dyan sa pediatric o sa inyo mga pasyente, paano mula registration hanggang consultation, ano ang dapat gawin? Okay, so mas madali po ngayon kasi dati pila lang ng pila, napakahirap po. Ang ginagawa namin ngayon, Doktora, is nagpapa-appointment po sila through Facebook. Okay. So sa halos lahat naman po tayo may Facebook. So sa Facebook, hanapin lang po nila ang NCH Ophthalmology. Ayan, NCH Ophthalmology. And then when they go there, meron po dong part na messenger, magme-message po sila. Tapos bibigay po nila yung yung patitingnan, pangalan ng pasyente, edad ng pasyente, at contact number ng pasyente or ng mga magulang. And then, hintay po sila na mag-reply doon sa message nila. We don't take longer than more than a few days. Nagsasagot po agad kami. And then, doon po sa binigay na schedule para sa kanila, yun po yung araw na pupunta sila ngayon sa NCH. At pagdating naman po sa NCH, they go to the registration for the outpatient. And then, after po nun, ihahatid na po sila, ituturo na sila doon sa eye center. At hihintayin na lang po silang mapadala ang chart, and then titingnan na po sila. So mabilis na pala ngayon, through Facebook lang, this messenger, doon sila makikipag-appointment. Yes. Apo. Doon lang po sa Facebook, NCH Ophthalmology. So let's say kung sila ay pumunta doon sa araw na schedule mula sa NCH, isang araw lang po ba sila pupunta o depende na po sa sasabihin po ninyo? Okay. Of course, ang pagdating nila, titingnan na po sila, malalaman ano bang diferensya, kung meron ba tayong ibibigay na gamot, salamin ba yan, or any other intervention. Pag may bibigay po syempre dyan na follow-up, yun lang po ang pakiusap namin, sana po mag-follow up dun sa araw na sinasabi ng follow-up para din po makita natin kung gumaling yung pasyente or may dagdag pa ba tayong kailangan i-manage or i-treat dun sa pasyente para alam po natin kung gumagaling sila. So yun po yung mga importanteng on the part of the patient to do. So meron din po mga magulang na kapag na-opera na anak nila, ang akala nila okay na, hindi na kailangan mag-follow up. May follow up po tayo. Pero kung ang pasyente po is nasa malayong lugar, kunyari, galing silang Aklan, tas dito po nagpa-opera, we need to see them lang po for a few weeks. Tapos, kung talagang kailangan umuwi na, papayagan naman po nating umuwi, pero i-coordinate po namin sa local ophthalmologist nila for the continuation ng care. We coordinate that po also. Oo, para kung sakali hirap sila, wala na sila pamasahe na bumalik. Yes po, Doktora. Yan po, aside from sa operation, meron pa rin po bang serbisyo katulad po ng lace treatment o mayroong mga advanced eye test na meron po sa NCH? Yes, Doktora. Very proud to say ng NCH po ay hindi nahuhuli
when it comes to technology. Oo, sa Mm-mm. mga treatments po natin. Actually, napakaswerte po natin, lalo na para sa mga kababayan natin na marami po tayong kagamitan sa NCH na sasabihin nating first in the country. First in the country po ito. Meron po kaming mga diagnostic test na wala pa po sa ibang ospital, kahit po sa private Oh. hospitals. Tayo lang po ang meron. So, andyan po yung ating OCT, nandyan po yung ating retinal camera, and aside from that, kompleto po ang gamit natin sa when it comes to laser. Meron po tayong laser agad-agad. Pag kailangan pong i-laser ang batang, let's say, yung mga preterm na babies na meron pong retinopathy of prematurity, hindi na po natin kailangan dalhin sa ibang lugar. Dito po sa NCH mismo, pwede na po natin gawin. Kung kailangan natin ng mga injections po sa mga mata, we already have po yung mga kagamitan para po dyan. Hindi po tayo nahuhuli dito sa NCH. Isa nga po ito sa mga pinakamagandang projects ng DOH and ng NCH is to provide the best and the high technology po na mga gamit for our patients. So far po ba, ang mga bata po ba, meron po din ba silang diabetes? Kasi kapag may diabetes, diba, ang unang-una ang tumatama ay sa mata. In children po, not so common yung diabetes like in adults. Kasi po pag adult acquired, because of the lifestyle that we have, madali po magka-diabetes sa adults. Sa children, hindi po ganun ka-common. At ang pinaka-common pong effect sa mata ng diabetes in children is cataract. Oo. Mas madalas talaga. po. Yes, mas maaga po mas marami yung diabetic children na may cataract. Second na po yung may mga retinal pagdurugo sa loob ng mata. Mas less common po yun. Pero either of the two, it still is manageable po. Manageable. Kapag sila ay pupunta po sa NCH para sa serbisyo, ano ang dapat ihanda ng magulang nila pagka sila ay pupunta sa NCH? Wala naman po masyado, doktora. But of course, sometimes, yun nga po, the registration fee na 30 pesos. And of course, sometimes, hindi po kasi mabilis tumingin ng pasyente sa bata. So, magdadala rin po sila ng konting patience. Patience po dahil it's going to take not just an hour, maybe an hour or two para matapos yung kanilang examination. And then some would have to, yung mga sa social pag-ooperahan na ho, dito na lang ho tayo hihingi ng mga requirements like if wala pa silang PhilHealth at kailangan natin silang i-register for PhilHealth, then hihingi po ng birth certificate. Yun lang naman po ang the usual. So sana ready sila na ma-register yung mga anak nila para magkaroon po ng mga birth certificates. So yung birth certificate and then yung dependent na kanilang magulang sa PhilHealth, dapat Yes, ayusin nila yan kapag sinabi na ninyo na kailangan sila operahan. Pero meron po tayo dito sa hospital na PhilHealth section na kung saan ho sila pwede magtanong at matutulungan din naman po sila on how to comply with the requirements. So, ito ho ay one-stop shop, kumbaga. Nandito na po lahat. Meron tayong malasakit program, may YAKA program, meron po tayong PhilHealth section. So, kung ano man po ang kailangan, di na po nila kailangan lumayo. Dito na rin po sa loob ng ospital, we will provide all those services. Ano ang para sa mga nakikinig ngayon, na sabi ang nila, ano ang karaniwang senyales na may problema na sa paningin ng isang bata? Kasi minsan ang bata hindi nagsasabi. So, paano nila nalalaman na may problema na yung mata ng anak nila? Okay. So, for example po, malabo pala yung mata ng bata. Ang mga mapapansin ho natin, number one, pag kunyari may TV screen kayo, may TV, ang bata lumalapit sa TV para manood. Normally, malayo, pero siya lapit ng lapit. Lagi niyang lumalapit. Number two, kapag pinaliliit nila yung mata nila,
Pag meron silang gustong makita sa malayo, ang tawag natin doon, nagsisquint yung mata. That could be a sign. Number 2, pag nanood ng TV, medyo tagilid ang ulo. Or pag may tinitingnan hong malayo, medyo nag-abnormal yung head position, that is a sign na malabo ang mata nila. Kapag ang bata ho ay naduduling or nababanlag, so ibig sabihin, may problema tayo. Pwedeng grado rin ho ang problema nun. Kunyari, nag-take kayo ng picture sa cellphone nyo, tapos yung reflection ho ng ilaw, magkaiba. He's a very yellow, very bright. Yung isa wala naman. So that could be a sign of a serious eye problem. Yun po yung retinoblastoma or cancer ng mata. So minsan no, may mga pasyente kami, yun ang unang i-complain, Doktora, tingnan niyo po itong picture na to. Bakit magkaiba yung ilaw ng reflection sa mata niya? Then that's another sign. Of course, if you have children with other problems, for example, may anak kang merong mga iba't ibang sakit, may lupus, merong syempre ho yung ibang may leukemia or may mga cancer, lahat ho ito pwedeng makaapekto rin ng paningin ng bata. So, maganda hong mapacheck. Kunyari lang kayo mag-asawa, parehas kayong mataas ang grado ang mata, pacheck nyo na rin yung anak nyo. Kasi most likely po, pwedeng mamana talaga nila yan sa inyo. So, mas maaga po talagang, kahit wala kayo minsan kitang signs, but the family history tells you na possible meron tayong mga ganitong sakit. Maganda ho, ma-check na rin. Kung sakali naman, pinabayaan ng magulang, ano magiging epekto kung hindi maagapan ang problema dito sa paningin ng anak nila? Okay, may tinatawag po tayong amblyopia. No, ito po yung napabayaan, hindi na-detect kaagad, lumaki na yung bata, 8, 9, 10 years old na siya, malabo pala yung mata. Ito na yung sinasabi natin, mahirap na i-reverse or mahirap nang turuan ulit ang mata kung paano makakita ng tama. So, well, of course, may gagawin pa rin ho tayong paraan para makatulong. Pero may chance po na hindi na sila makabasa na as clear as the other children, as clear as 2020. Of course, pag medyo malabo ang mata mo, may mga bagay in the future na baka hindi mo na magawa. Kasi sometimes nire-require, kahit nakasalamin na po sila, malabo pa rin ang mata nila. They might not be able to get the career or yung gustong-gusto nila. Kunyari hindi siya nakaka-20/20. Kahit may salamin, ayaw talagang luminaw na yung mata kasi nga nag-amblyopia na siya. Pwede hindi siya maging pulis, pwede hindi siya maging sundalo, pwede hindi siya maging piloto. Pwede yung may mga ganun ho kasi tayong limitations na pag mahina ang mata mo, may mga trabaho na hindi mo aakma sa inyo. At ulitin ko, Doktora, yung tanong kung sila po ay magpapa-check up o magpapa-opera ng mata, may babayaran po ba ang magulang ng bata? Kasi ito ang talagang nagiging hindrance pagdating sa bayan. Oo. Pag natanong niyo po yung mga pasyenteng inopera dito, ako tinatanong ko lagi sila, may binayaran mo ba kayo? Naku, Doktora, wala kaming binayad. Which is really, 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 ako ay matagal na sa government service, Pero ngayon lang talaga ako nakakita na wala talaga ginastos ang pasyente. So, wag talaga silang mag-alala. Kung meron man po kayong gagastusin, I tell you, the registration fee, maybe the medicine that is not available, pero eye drops lang po yun na nabibili naman natin. But the whole stay in the hospital, the operating room fees, the professional fees of the doctors are all sagot po ito ng ating PhilHealth at ng hospital. Wala po silang kailangang i-prepare na malaking amount. So, wag sana itong maging hindrance sa ating mga kababayan na magpagamot. Magpagamot kayo kasi karapatan nyo po yan. Karapatan nyo. Doktora, meron po ba kayo nais sa ibahagi na mensahe para sa mga bata na sa kanilang edad ay meron ng problema sa paningin o sa kanilang mga magulang o guardian? Kasi
Di ba ang NCH, basta hanggang 18 years old o hanggang 19, pwede sila pumunta sa NCH? Yes, children po or teenagers, 18 and 11 months, pwede po naming tingnan dito po sa National Children's Hospital. So, ang masasabi ko lang po sa mga magulang, maging mapagmasid kayo sa mga anak ninyo. Pansinin niyo po yung mga anak ninyo. Kung meron kayo mga mas nakatatandang anak na sasabihin, ay medyo iba ata ang tingin itong bunso ko. Iba tumingin, si kuya hindi naman ganyan. Pwede niyo huyang pag-isipan na, baka may problema, patingnan natin. Kung ang mga kuya at ate ng bata, lahat nakasalamin, patingnan niyo na rin yung bunso kasi baka meron din siya. Kung may mga family history kayo ng mga sakit sa mata, pwede niyo rin patingnan yung mga anak ninyo. So, maging mapagmasid po kayo. Kayo po ang unang makakaalam or makakaramdam kung ang anak nyo ay merong diferensya sa paningin. At kung kayo naman po ay, syempre, medyo limited ang budget, gusto nyo ng good service, you come to National Children's Hospital. We are open, we accommodate patients, almost all of the patients. Just message us sa NCH Ophthalmology, and then we will reply to you, we'll give you a schedule, we'll see you, we'll take care of you. Kayo po ay hindi namin pababayaan dito po sa aming eye center sa National Children's Hospital. Maraming salamat po, Doktora, sa oras na binigay mo sa programa at very po informative. At sa mga po hindi nakapanood ng mas, kumbaga late po nakapasok dito sa programa, pwede po niyo ulitin po mamaya after the program. Kaya muli po, ang nakakwentuhan natin ngayon ay si Doktora Claire Barha, isang pediatric ophthalmology and strabismus specialist, at siya ang head ng Pediatric Eye and Vision Center of National Children's Hospital. Muli natin binigyan diin ang kahalagahan ng maalaga at maagang pangangalaga sa paningin ng bawat bata sa pamamagitan ng ophthalmology services ng National Children's Hospital. Patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na konsultasyon at susuri at gamutan para sa iba't ibang kondisyon ng mata ng mga bata upang masiguro ang malinaw na paningin at mas maliwanag na kinabukasan. Huwag ipagwalang bahala ang anumang senyales ng problema sa mata sa tamang atensyon medikal at maagang na pagpapatingin. Mas napangangalagaan natin ang kakayahan ng bawat bata na matuto, mangarap at magtagumpay sa buhay. Kaya yan po ang naging topic po natin today dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Kaya back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.